taon na po mahigit ang konstitusyon ng American government, ng American society. Lahat po ng presidente ng Amerika naniniwala po dito eh. Yes. Ang katunayan dito sila sumusumpa eh. So help me God. Kung mahigit pong 2,000 relihiyon sa mundo, 3, 4, 5 lang ang hindi naniniwala sa Biblia. Ito po mga kaibigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po sa Biblia. Na sa gitna ng napakarami po ang Biblia ngayon, ang nakakalungkot po mga kababayan, mula po sa salitang Hebrew, salitang Griego, at mga iba'y Aramaic na isinulat sa Biblia sa mga wikang ito, hindi po natin nauunawaan, pero dahil gusto ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas, at gumawa po ng paraan ng Diyos para ma-translate mula sa wikang hindi natin nauunawaan ay tungo doon sa wika natin para maunawaan. Ang Biblia ayon po sa research ng iba, mga kababayan, ito po ay pinakapopular na libro sa buong daigdig ng mundo. At pinakamarami po na nabili na libro. Sa lahat ng mga libro sa mundo, ang Biblia po ang pinakamaraming naitala na bumili. Pero bukod doon sa napakapopular ang Biblia, ang mga tao, mga kaibigan, ay hindi po sila maraming hindi naniniwala at maraming hindi nakakaunawa sa banal na kasulatan. Alam niyo mga kababayan, minsan nag-iisip ako, bakit kaya ang tao ang tigas ng puso maniwala sa Biblia? Samantalang, ang mga tao na matatalino't mayayaman, napakarami pong naniniwala sa Biblia. Gaya na lamang po itong video ng ating kapatid na Eli na gusto kong ipakita sa inyo kung sino-sino po yung mga tao na talagang naniniwala sa banal na kasulatan, na ito ay salita ng Diyos na dapat sundin ng tao, dapat pag-aralan ng tao, dapat tingalain ng tao. Pero ang nakakalungkot, halos wala pang 1/3 ng tao sa buong daigdig ang talagang naghahangad at nag-i-interes makaunawa sa Biblia at nakaunawa, mga kababayan. Ito po ang video, panuorin muna natin. Video ng ating kapatid na Eli at tungkol po sa patunay niya na ang Biblia po ay totoo. Ito, isang totoo ito. Kahit po hindi kayo naniniwala yung iba, totoo ito eh. Alam niyo kung ba totoo ito? Siguro alam niyo ang bansang Amerika, mga kapatid, ay 200 taon na po mahigit ang konstitusyon ng American government, ng American society. Lahat po ng presidente ng Amerika naniniwala po dito eh. Yes. Ang katunayan dito sila sumusumpa eh. So help me God. Kung mahigit pong 2,000 relihiyon sa mundo, 3, 4, 5 lang ang hindi naniniwala sa Biblia. So ang pag-uusap totoo, ito po totoo ito. This is a generally accepted fact. That the Bible contains the truth about God, about soul, about spirituality, about anything that is true. At totoo, pati siyensya, nandito na po eh. Pero naniniwala ba kayo ngayon, meron ng ayaw ng Biblia? Marami. Pag meron ka raw gustong malaman, wala na Biblia. Dati nung mag-umpisa siya, Biblia dala-dala niya. Ngayon ayaw niya na Biblia. Ang gusto niya na ngayon, huwag ka na magtatanong ng verses. Pag nagtanong ka, you are a son of the devil. Si Kibo. Kaya pag meron ka raw gusto malaman, tanong mo lang sa kanya. And discard the Bible, sa kanya ka na lang magtanong. Can you accept that fallacy? Ay, hindi. Hindi ko lang po kayang tanggapin na sasabihin mo, pag humihingi ng talata, son of the devil? Magtatanong sa'yo kung anong talata, son of the devil. Halimbawa ako, Brother Eli, ang
ang Diyos po ba ang gumawa sa tao? O tayo ba'y nag-evolve? Did we evolve or were we created by God? Sabi ko, we are created or we were created by God. Anong verse? Sabi ko, tanong mo sa akin, anong verse? Sasabihin ko sa'yo, you are a son of the devil. You are asking for verses. Matatanggap niyo ba yun? Ay, naku, hindi. Natural dapat, tanong mo verse, may batayan. Di ba? Yes. O kumakanta ka, anong batayan? Mag-aaral ka music, anong pag-aaralan mo? Di ba do, re, mi? Mag-aaral ka arithmetic, anong pag-aaralan mo? Di ba 1, 2, 3? Yes. Mag-aaral ka ng grammar, anong umpisahan mo? Hindi ba ABC? Di ba? May batayan eh. Lahat may batayan. Pagdating sa relihiyon, ang batayan, Biblia. Yeah. Ang salita ng Diyos. Yes. Tinatanggap lahat ng mga pastor ang Biblia. Oo. Pakinggan nyo ang sabi ng Diyos. Haggai 2:11. Pakilagay sa screen. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Utos ba yung magtanong? Kanino ka magtatanong? Hindi ba sa mga ngaral, sa saserdote? Yes. Oh, if you have something to understand or you have to know with regards to the law of God, sino tatanungin mo? Mga saserdote, mga ngaral. Sabi ng Diyos, magtanong kay. Kaya nga, ating pamagat, itanong mo kay Soriano. Oy, nagpapatanong ako kasi hindi ako natatakot matanong. Utos kasi ng Diyos yun na tao magtanong. Utos po ng Diyos yun eh. Magtanong ang tao eh. Pagka ayaw mo patanong, may tinatago ka. Ako, wala akong tinatago. Gusto nyo yung magtatanong ngayon. Ba't ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama. Ano tatanong mo? Tatanong mo ba sa akin, banal na halik? Nasa Biblia yun eh. Mga ANC. Ba't naman ako matatakot? Sagutin sa'yo eh. Nasa Biblia yun. Ayan. Yun po yung patunay po ng ating kapatid na Eli na ang Biblia po ay napakarami pong naniniwala. Halos lahat ng relihiyon, tama eh. At halos naging lahat ng mga presidente sa Amerika ay nanunumpa. Tama. Nanunumpa sila. Saan? Sa Biblia. Bakit sila sumusumpa? Kasi naniniwala sila na yung Biblia ay banal na salita ng Diyos. Pero sa likod ng mga iyan, mga kababayan, ang nakakalungkot po ay napakarami pong hindi naniniwala tungkol po sa banal na kasulatan. Gaya na lamang po mga kaibigan, yung laging nagko-comment sa atin na isang dating miyembro ng MCGI yata ito, pero ngayon na ay umalis, naging atheist na. Simula nung namatay ang ating kapatid na Eli at wala na siya, nagbago isip, naging atheist na. At ngayon kinokontra na niya si kapatid na Eli. Anong sinasabi niya sa ating kapatid na Eli ngayon, mga kababayan? Ito, panlalaban ito sa likuran mga kababayan. Kasi kung kailan nawala ang kapatid na Eli, saka dumadakdadak itong taong ito. Ewan ko kung sino ito, pero ang alias ng kanyang pangalan ay Andres Andrew. Ayan mga kaibigan. Yung kanyang mga komento, gusto ko lamang pong basahin, mga kababayan, no? Sabi ni Andres Andrew, dito sa kanyang komento, sa aking mga pinapalabas na video ng ating kapatid na Eli, Bible mismo scam ng mga ancient scammers, sina Moises at Kristo at Pablo, etc. Fake at scam, sabi niya. Fucking religion. It's a belief, not a fact. It's a choice, not a fact. Yan. Yan ang sinabi niya, mga kababayan. So, itong si Andres Andrew, hindi na po siya naniniwala ngayon sa Biblia. Bagkus, siya na ngayon, mga kababayan, ay pinapasinungalingan na niya ang Biblia. Meron pa. Sabi niya kay kapatid na Eli, heto, no? Sabi niya,
Sira ulo yan, si Best Scam, sabi niya. Dati pinapaniwalaan niya pero naging atheist na siya ngayon at sinisiraan na niya. Ba't ngayon ka lang nagdadal-dal-dal? Ba't nung buhay hindi ka nagdaldal? No? Ang Bible compilation ng mga ancient scammers, many lies at contradiction at mga fairy tale ng mga kulto. Mantakin mo yan, yung mga sinasabi niya na yan, mga kababayan, di man lang natakot. No? Ito yung sinasabi sa Biblia na sumuka pero kinain ulit. Pero paano nga ba talaga ang Biblia ay totoo? At ano nga ba yung dinanas ng Biblia para po maingatan ng Diyos at makarating sa atin? Ano nga po ba ang naging silbi ng Biblia sa mga tao ng Diyos, mga kababayan? Ano ang naging silbi ng Biblia? Meron bang naidulot ng masama sa tao? Meron bang naituro na mali sa tao ang Biblia, mga kapatid? Isang video pa ng kapatid na Eli na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang Biblia at kung paano pinangalagahan ng Diyos ang Biblia. Heto po mga kapatid, panoorin natin. Ang Biblia na malaya nating nababasa ngayon ay may pagkakataon na muntik nang hindi umabot sa ating panahon. Ang ilang mga bahagi ng Biblia ay isinulat sa balat ng hayop at papyrus na isang uri ng halaman. Halimbawa nito ay ang naipreserba na Dead Sea Scrolls na natagpuan sa Cueva Sodea. Pero may pagkakataong nanganib mawala ang Biblia. Noong 100 BC, ipinagbawal ang Biblia at ipinasunog ni King Antiochus IV ang mga kopya nito. Naulit ito noong 301 to 304 AD nang ipinasunog din ng isang Roman Emperor ang mga kopya ng Biblia. Sa mga pinagdaanan ng Biblia para makarating sa ating panahon, hanggang ngayon ay may banta pa rin sa mga banal na kasulatan dahil may mga bansa pa rin na ipinagbabawal ang Biblia. Pero sa pag-unlad ng teknolohiya, mas lalong lumaganap ang naabot ng mga banal na kasulatan. Meron tayong Biblia ngayon sa mundo, isinulat 1,600 years old na nakakaraan. Yung Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Sinaiticus, yung Codex Vaticanus, sinulat yan, 3rd century, 4th century, mga isinulat na yan. Meron tayong kopya niyan sa mga library sa mundo. Pagkatapos, yung mga Biblia na yan, the existing na yan, Noong 1947, may nahukay sila sa Dead Sea. Doon sa malapit sa Dead Sea. Ang tawag ay Dead Sea Scroll. Yung mga Dead Sea Scrolls na yon, nakatago sa mga malalaking banga, nakasulat sa mga balat ng hayop at saka sa mga iba-ibang pagsusulatan, nakapreserve. Yun naman ay isinulat 200 taon bago ipinanganak ang Kristo. Naisulat na yun, tinago ron. Ngayon, nung matuklasan yon, ang nakakamangha, yung existing na nasa tao na mismo bago nag-1947, bago natuklasan yung Dead Sea Scroll, meron na tayo nung Oxyrhynchus Papyrus, meron na tayong Codex Sinaiticus. Ang katunayan nga, yung Codex Sinaiticus na 1,600 years old, nung pumunta ako sa Great Britain, nakita ko mismo yung kopya doon sa British Library nung Codex Sinaiticus. Yun ay napakatandang Biblia, 1600 taon na ang edad nun. Kaya makikita mo ako dyan,
diyan naka-display sa British Library yung Codex Sinaiticus na Bibliang isinulat ng kamay na 1,600 taon na ang edad. No? Tanda na, no? Eh, nung makita yung Dead Sea Scroll, nung 1947, so ibig sabihin, hawak-hawak na ng sangkatauhan yung Codex Sinaiticus, yung Oxyrhynchus Papyrus, yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Bubiensis, Codex Washingtonianus, umiiral na lahat yan. Meron ng kopya ang sangkatauhan yan. Nung matuklasan yung Dead Sea Scroll, nung 1947, ngayon, nung kanilang i-translate yung 1947 Dead Sea Scroll, pinagkumpara nila yung nakasulat sa Codex Sinaiticus at saka yung nasa Dead Sea Scroll na libro ni Isaias, eksaktong-eksakto eh. Yes. Parehong-pareho. Ayon sa Bakit history. nangyari yun? Na iba naman ang nagsulat, magkaiba ang nagsulat, magkaiba ang kumopya, magkaibang panahon natuklasan. Yung isa natuklasan 4th century, 3rd century. Yung isa natuklasan nakabaon pa 1947 lang nung ipanganak ako. Ang layo na nung diferensya, no? At yung natuklasan nung 1947, yung Dead Sea Scrolls, isinulat pala yun 200 taon bago ipanganak si Kristo. Eh di napakatanda na rin nun. Nung pagkumparahin, parehong-pareho halos. Ayan. Pakibasa mo muna ito, kapatid na Daniel. Apo, 3rd, 2nd centuries BC Dead Sea Scrolls in 1947 in cave at Qumran. 7 scrolls, now revered as the Dead Sea Scrolls, came to light. Written on these scrolls were all but one of the 39 books of the Hebrew Bible, dating back to the 3rd and 2nd centuries BC. They are the earliest copies of the Bible as we know it, still in existence. You see that? They were written in about 3rd or 2nd century BC, before Christ was born on earth. And they are now the earliest copies of the Bible that we have in existence. Yung Dead Sea Scroll, nakasulat dyan ang lahat ng aklat ng matandang tipan, kulang lang ng isa. All but one of the 39 books of the Hebrew Bible, dating back to the 3rd and 2nd centuries BC. They are the earliest copies of the Bible as we know now is still in existence. Kaya, bakit nakarating yan sa atin? Ito dahilan yan sa Awit Kapitulo 12, versikulo 6 hanggang 7, kapatid na Daniel. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa, na makapitong dinalisay. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito, magpakailanman. Panalangin ni David na pinakinggan ng Diyos. Sabi ni David, ang mga salita mo, Panginoon, dalisay na salita, parang pilak, makapitong dinalisay, walang kahit anong dumi. Iyong iingatan sila, O Panginoon, iyong pakaingatan sila mula sa lahing ito hanggang sa magpakailanman. Kaya nakarating sa atin yan, iningatan ng Diyos. Biro mo yung Dead Sea Scroll, di nasira ng panahon. No? Panahon pa ni Timoteo at ng mga unang Kristiyano, iningatan na nila yung Biblia na yan. Panahon pa ni David, pinanalangin niya na sa Diyos, pakaingatan mo sila, Panginoon. At iningatan naman ng Diyos para makarating sa ating panahon. Kaya naniniwala ko, yung nakarating sa atin, genuine. Salita ng Diyos. So yan ang history ng Biblia, mga kaibigan, na muntikang pang hindi nakarating sa atin dahil sa mga ginagawa ng mga tao na kung saan yung mga emperador nung una sa Roma ay pinagsusunog ang mga Biblia na na-translate mula sa original na wika patungo sa Ingles. Ayaw ng mga Katoliko na
kumalat ang Biblia, sinunog yung mga translate ni Wycliffe at saka ni Tyndale, mga kaibigan at mga kababayan. Kaya muntik na hindi nakarating. Pero dahil sinabi sa Biblia na ayon sa binasa ng kapatid na Eli, na talagang may Diyos na nag-ingat sa banal na kasulatan upang makarating sa atin. Himala na nga lang mga kaibigan, ang pagdating sa atin. Kung paano nakarating sa atin yung mga salita ng Diyos, yan ay masasabi nating isang uri ng himala. Kasi yung Dead Sea Scroll na nabasa o natuklasan noong 1947, no? Yun, kung isipin mo lang, paano kaya naingatan ng ganong kahabang panahon na isinulat pa ni Isaias yung Dead Sea Scroll, mga kaibigan, na natuklasan na nakalagay sa banga, ba't hindi na nasira yung papel, no? So, yan ay mga himala na gawa ng Diyos, mga kababayan. At saka nung pinagkumpara, ayon sa video, yung Codex Sinaiticus, doon sa nakalagay sa Dead Sea Scroll, parehong-pareho, sabi ng mga scholar ng Biblia, yung mga matatalino sa Biblia, no? Ba't magkapareho? Ibig lang sabihin, iisa lang ang kopya niyan, no? Iisa lang, mga kaibigan, mga kababayan. Kaya, ang Biblia, ano ba naitulong sa tao, mga kababayan? Na pinapasama po ng mga atheists na ang Biblia daw ay fairy tales, no? Ang Biblia daw ay fake. Ginagamit lang daw ng mga scammer para yumaman. Ang nakakalungkot kasi, mga kababayan, may katotohanan din yung sinabi ni Andres Andrew na yung Biblia ginagamit para pang-scam itong mga namamayagpag na mayayaman na mga relihiyon, mga kapatid. Ginagamit ang Biblia, ang relihiyon, upang lumikom ng napakaraming pera, mga kapatid. Yan ang isang totoo na sinabi ni Andres Andrew, pero yung sinabi niya na isa lang fairy tales, isa lang kwento-kwento, mga kababayan, dyan din siya nagkakamali, no? Kasi ang Biblia po napakalaking tulong sa tao, dahil dito mo mababasa yung mga batas ng Israel, at miski yung batas natin hinango din mula sa Biblia, no? Mga kababayan, na yung batas natin, yun po yung nagpapatino sa tao. Bagamat hindi buo na ang tao'y tumino, pero ang Biblia, ang batas po ng bansa natin, na karamihan ay nahango sa banal na kasulatan, mga kababayan, ay yun po yung ginagamit para disiplinahan ng tao. Ibig sabihin, ang Biblia po ay nagdidisiplina para ang tao ay hindi maggulangan, mag-agawan, kundi ang tao ay maging mapag-ibigin sa isa't isa. Sa mga anak ng Diyos, maidagdag ko lang, mga kababayan at mga kapatid, kung paano po inangatan ng Diyos ang banal na kasulatan. Ito ang dahilan kung bakit iningatan, para sa lahing susunod. Gaya nga sa sinabi o binasa ng kapatid na Eli doon sa awit, no? Dito sa awit din, sa chapter 78, sa verse 5, sapagkat siya ay nagtatag ng patutuo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel. Yan po yung lumang tipan, no? Na kaniyang iniutos sa aming mga magulang, na kanilang ipabatid sa kanilang mga anak, upang malaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ang mga anak na ipinanganak
na siyang magsisibangon at mga sasaysay sa kanilang mga anak upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos kundi ingatan ang kanilang mga utos. So, yung Biblia po naging silbing ilawan, guide ng tao para makapamuhay na may takot sa kapwa, may respeto sa kapwa. Ganun, mga kapatid. No, tignan mo itong mga hindi naniniwala sa Biblia, walang respeto sa kapwa-tao, no? Mga kaibigan. Pero yung mga tao na naniniwala sa Biblia, mayroon silang respeto sa kanilang kapwa. Pero yung hindi nagbabasa ng Biblia, yung hindi naniniwala sa Diyos, tignan mo kung may respeto sila. Mga kaibigan at mga kababayan. Ang Biblia po ay nagsisilbing tagapangaral sa mga sumasampalataya sa Diyos at nagpapabuti sa budhi at sa ugali ng tao. Sabi po dito sa ikalawang Timoteo kapitulo 3 sa versikulo 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Pagkasanggol sa spiritual na buhay ito, no? Hindi sa sanggol na yung bata. Ito kasi yung ginagamit ng mga Katoliko na, tignan mo sabi nila, na yung bata ay naturuan na sa salita ng Diyos, sanggol pa lang, no? Pero ito, hindi. Kinakausap ni Pablo si Timoteo, matanda na po dito, no? Malaki na si Timoteo. Pero sabi niya, mula sa pagkasanggol. Saan pagkasanggol? Sa spiritual na katayuan o katauhan. Ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. At ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman. Saan? Sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So nakakatulong po yung banal na kasulatan bilang magsisilbing teacher po natin, tagapagturo natin, para makita natin kung ano po yung dapat nating gawin para makapamuhay tayo bilang tao sa kapwa nating tao. 17. Upang ang tao ng Diyos, wag lamang po yung mga hindi tao ng Diyos, yung mga kagaya ni Andres Andrew, no? Na nagpapasakop na po kay Satanas. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mas maganda na lang yung maniwala ka sa Biblia, magkaroon ka pa ng disiplina, magkaroon ka pa ng takot, may pipigil sa iyo gagawa ng kasamaan. Tignan mo yung mga tao na walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Biblia, sila yung mga kriminal, sila yung mga walang modo, mga kaibigan, mga kababayan. Bagamat may katotohanan din yung sinabi niya na ang mga ibang ahensya o relihiyon ginagamit. Diyan kasi nasira ang Biblia, mga kaibigan Kasi ginagamit ng tao o ng mga relihiyon sa hindi po matuwid, no? Mga kaibigan. Pero hindi yan sapat na sabihin mong fairy tale lang ang Biblia. Hindi totoo. Sabihin mong kwento-kwento, fake ang Bible. Yung mga matatalino nga sa Amerika, mga presidente, hindi naman sila, ibig mong sabihin, mas matalino ka pa sa mga presidente sa Amerika. Andres Andrew.
mas matalino ka ba sa mga ibang mga scientist? Hindi naman lahat ng mga scientifico hindi naniniwala May mga scientist naman naniniwala sa Biblia hindi nga nila matarok yung mga napakaraming kahina-hinala na nilalang dito sa mundo natutuklasan nila yung mga sinasabi sa Biblia. Napapatunayan nila mga kababayan Kaya yung mga ibang scientist naniniwala may Diyos talaga Bukod tangi lang itong si Andres Andrew na pinapalabas, mas matalino pa sa presidente ng Amerika, mga kababayan, no? Mas matalino pa sa mga nakaraang nagdaang mga presidente sa Amerika at yung mga ibang mga scientist at lahat ng mga scholar ng Biblia, mga historian, mga historiador, mga kababayan na naniniwala sa Biblia, bukod tanging mas matalino itong si Andres Andrew, mga kababayan. Ang pinagtataka ko lang, ba't hindi siya ngak-ngak noong buhay pa yung pinamamalian niya ngayon, mga kapatid. So, sana po mga kababayan, wag po tayong makinig sa mga ganitong klaseng tao. At tinuturuan lamang po kayong maging masama. Kasi ang taong walang Biblia, walang paniniwala sa Diyos, sila yung mga nakakagawa ng hindi mo maisip na kasamaan dito sa mundo. Tignan mo yung malalaking mga drug pusher, yung mga tinatawag na drug lord, apu-apuan ng mga drug addict. Sila yung mga hindi naniniwala sa Biblia, nagpapayaman mga kababayan. So, sana po magsilbing ito sa atin, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga naniniwala sa Biblia at naniniwala sa aking mga pinapalabas. Ikalat nyo po ito, mga kababayan, para kahit isa man lang na ating mapaniwala ay napakalaking bagay na po sa Diyos yun. Hanggang sa susunod po muli, mga kapatid.